Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yung nag-translate ng Bible sa English, sino nga yun? Nakalimutan pangalan nun eh. Let me Google. Ano? Kalimutan ko pangalan. First or? Oh, first, nag-translate niyan. First person to translate. English na pinatay. Yung pinatay. Si William Tyndale. Okay. William Tyndale. Oh. Si William Tyndale, nag-translate siya ng English. Kaso nga lang, yung translation niya, pinagbabago niya. Hindi akma. Pinapalitaw niya sa kanyang translation na ang bishop ay walang karapatang magturo. I-search mo dyan, bakit pinatay si William Tyndale? Si William Tyndale ay pinatay, si William Tyndale ay pinatay, binitay at sinunog noong 1536 sa Vilvoorde, Belgium dahil sa pagtataksil sa simbahan at sa pamahalaan ng England ayon sa batas ng panahong yon. Sa panahong yon, isinalin niya ang Biblia sa wikang Ingles nang walang pahintulot. Okay. Sa panahon yun, ang Latin Vulgate lamang ang opisyal na bersyon ng Biblia na ipinapayagan ng kanlurang Kristyanismo. Si Tyndale ang unang nagsalin ng malaking bahagi ng Biblia mula sa orihinal na Hebrew at Greek tungo sa modernong English. Ginawa niya ito ng walang basbas ng simbahang Katoliko o ng hari ng England, kaya tinuring itong labag sa batas at erehe. Lumaban siya sa otoridad ng simbahan at ng hari. Tinuligsan niya ang mga aral at tradisyon ng simbahang Katolika at inakusahan itong nagtatago ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil dito, itinuring siya ng mga otoridad na mapanganib na rebelde, hindi lamang sa pananampalataya kundi pati sa estado. Dahil mahigpit ang ugnayan noon, packages na lagi na, wala girig, kanalang, smart, 500, kaya, ang mga dahil mahigpit ang ugnayan noon ng simbahan at ng gobyerno. Number 3, ang kanyang mga isinulat ay ginamit sa protestanteng revolusyon. Ang mga salin sa at aklat ni Tyndale ay malakas na naka-impluwensya sa reformasyon sa England, lalo na kina Martin Luther at mga sumunod na reformista. Itinuring ito ng mga Katolikong pinuno bilang pagpapalaganap ng erehiya. So, ang nangyari, pinatay siya kasi yung kanyang salin is labag. Halimbawa, sa kanyang translation, instead na bishop, ang nilalagay niya elder. Pinapalitan. Instead na church, ginagawang congregation para konsintihin yung ginagawa ni Martin Luther na tatatag ng congregation. So pinapalitan niya sa Matthew 16:18, I will build my congregation. At yan ang ginagawa ngayon ng ano? What? Yan ang ginagawa Are they translating or twisting? Are they translating the Bible? Yeah, translating niya na pabor sa protestantismo. Kalain mo sa Matthew 16, tingnan mo yung yung Matthew 16:18 ng New World Translation Bible ng Saksi ni Jehovah. Ganoon ang kanyang salin.
Sinadyang baguhin ni Tyndale ang ilang salitang teolohikal. Sabi dito, ang church ginawang congregation. Itinanggi niya ang ideya ng visible hierarchical church na may papa, obispo at pare. Gusto niyang ipakita na ang simbahan ay invisible group of believers. Kaya yung church, ginawa niya congregation. Salit na sinabi ni Kristo, and upon this rock, I will build my church. Ang ginawa niya sa aking translation, and upon this rock, I will build my congregation. Yun. Yung priest... That doesn't make sense. Oh, yung priest, ginawa niyang elder or senior. Tinanggihan niya ang ministerial priesthood ng simbahan, pinantay sa karaniwang mananampalataya. That doesn't make sense. Ha? That doesn't even make sense. Oh. Tapos yung confess, ginawa niyang acknowledge. Tinanggal niya ang sakramento ng kumpisal sa pare. Oh, yung confession, ginawa niyang acknowledge. Yung charity, ginawa niyang love. Binago daw ang diwa ng charity ng konektado sa mga gawa ng kabutihan. Faith working through love. Ginamit ito para itulak ang ideya ng faith alone o sola fide. Ano pa? Grace at justify. Ginamit sa paraan ng protestanteng teolohiya. Binago ang kahulugan ng grace at justification ayon sa turo ni Luther. Imputed righteousness sa halip na infused grace ng katolikong aral. Dahil dito, ang salin ni Tyndale ay hindi lamang linguistic translation, kundi isang theological na pagbabago na taliwas sa orihinal na turo ng simbahan. Ipangalawa, hindi siya otorisado ng simbahan. Noong panahon ni Tyndale, ang mga salin ng Biblia ay kailangang aprubahan ng mga obispo upang masigurong tama ang nilalaman. Kaya ang ating Biblia ngayon, merong imprimatur, merong nihil obstat, kailangan mo nang suriin ng mga obispo yan. Ngayon, ginawa niya ito ng palihim. Gamit ang mga tekstong Grego ni Martin Luther na noon ay itinuturing na mapanganib at may mga kamaliang doktrinal. Lumabas tuloy na propaganda ng reformasyon ng kanyang Biblia kaysa tapat na salin. Tingnan mo, yung kanyang salin, propaganda. Are they translating the Bible? Ha? Are they really translating the Bible? No, nag-translate siya pero may bias na ginagawa. Lumitaw na ang kanyang salin ay hindi tapat na salin kundi isa lamang propaganda ng reformasyon. Oh, nagkaroon ng mga maling salin o translation errors. Bukod sa doktrinang binago, marami ring grammatical at textual errors sa kanyang mga gawa dahil sa kakulangan ng access sa mas tumpak na manuscript sources. Halimbawa, may ilang talatang hindi niya naisalin ng tama mula sa Hebreo o Greek at ginamit sa pag-atake sa simbahan o sa papa. Halimbawa, sa footnotes at marginal notes ng kanyang Biblia, naglagay siya ng anti-Catholic commentary na nagsabing the Pope is the Antichrist. Oh, I don't get it. Hindi mo naintindihan? No. I don't get yung ano ba yung ginawa ng anti-Catholic. Yun na nga. Na sentiment. Anti-Catholic si William Tyndale. Kaya yung kanyang mga ginawa, yung mga salin, pati pa naman ko yung footnote, nilagyan niya ng mga anti-Catholic commentary na nagsasabing the Pope is the Antichrist. Natural, sino bang Katoliko ang matutuwa sa ginagawa niya? Oh. I would be pissed off too. Oh, ito ha. Ginamit ang kanyang salin bilang sandata ng mga erehe. Ang kanyang mga bersyon ng Biblia ay naging pangunahing kasangkapan ng mga Protestante sa England para labanan ng otoridad ng Papa at ng mga obispo. Dahil dito tinuring na simbahan na heretical translation ang ginawa ni Tyndale at hindi ligtas gamitin ng mga mananampalataya. Kinundinan ng simbahan pero hindi ang pagsasalin ng Biblia mismo. Ang pag-translate ni Tyndale ay hindi ikinundinan ng simbahan, kundi yung kanyang mga pagbabago. Mahalagang tandaan, hindi tinutulan ng simbahan ng ideya ng Bible translation. Tinutulan lamang ang mga salin. Noong 382 AD pa, ipinasalin ni Pope Damaso I kay St. Jerome ang Latin Vulgate, isang opisyal at tumpak na salin ng Biblia. Marami rin Katolikong salin bago at pagtatapos ni Tyndale. Halimbawa, Douay-Rheims o noong 1609 to 1610.
Buod, pinatay si William Tyndale hindi dahil nagsalin siya ng Biblia, kundi dahil, ito, magandang screenshot ito. Screenshotin ko ito Wait. para Ano to? para hindi mawala ito. Pinatay si William Tyndale hindi dahil nagsalin siya ng Biblia, kundi dahil ginamit niya ito upang ipalaganap ang maling doktrina laban sa simbahan. Pangalawa, naglabas siya ng salin na binago ang mga aral ng pananampalatayang Katoliko. Pangatlo, ginawa niya ito ng walang pahintulot ng simbahan o ng pamahalaan. Yan. So, ang totoo ba yun na hindi pwede ma-access ang Bible sa para lahat? Ano daw? Katong sinabi ni Eli Soriano Na? sa tungkol sa access ng Bible sa common people. Sige. Totoo ba na ipinagbawal ng simbahang Katoliko sa mga mananampalataya ang pagbasa ng Biblia? Sagot. Napakahalagang tanong yan at madalas na ginagamit ng mga kalaban ng simbahang Katolika lalo na sa mga sekta gaya ng SDA bilang argumento. Ang totoong sagot ay hindi. Hindi kailanman ipinagbawal ng simbahang Katolika ang pagbabasa ng Biblia. Ngunit, minsan ay nilimitahan ng simbahan ng paggamit ng ilang salin ng Biblia para maprotektahan ang pananampalataya laban sa maling turo o maling salin. Una, mula pa sa simula ang Biblia ay produkto ng simbahang Katolika. Ang simbahang Katolika mismo ang nag-ipon, nagsuri at nagdeklara kung alin ang mga tunay na aklat ng Biblia. Pangalawa, sa Council of Hippo 393 AD at Council of Carthage 397 AD, pinagtibay ng simbahan ang listahan ng mga aklat ng luma at bagong tipan. Ang parehong kanon ay ginagamit pa rin ng Katoliko hanggang ngayon. Ang mga pare, monghi at obispo ang nagkopya at nagpreserba ng mga manuskrito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kung wala sila, wala sanang Biblia ngayon. Kaya imposibleng ipagbawal ng simbahan ng Biblia dahil ang simbahan mismo ang may akda ng kanon at tagapangalaga nito. Number 2, ang issue ay hindi pagbabasa ng Biblia kundi maling interpretasyon. Noong Middle Ages, maraming private interpretations ang lumitaw na nagdulot ng mga maling aral. Alam mo ba yung yung Gospel of Mary Magdalene? Alam mo ba yon? That's a Gnostic. Gnostic yan. Gnostic. Alam mo na ano nakalagay doon? Okay. As someone who's so familiar with Gnosticism, so ano nakalagay doon sa loob? Ano nakalagay doon sa loob? I think it's really heretic. There's tons of heretics. Pero hindi mo alam kung anong heretic turo doon. From what I know so far, it's more like yung Old Testament God evil. Meron daw mga asawa si Jesus. Merong asawa si Jesus daw. Sinong asawa niya? Mary Magdalene. Yun. Si Maria Magdalena daw. Yun daw asawa ni Jesus si Maria Magdalena. Sabi nung The Gospel of Mary Magdalene. Mali naman yun. So isa sa mga pinagbabawal, mga maling katuruan. Sabi dito, dahil dito inatasan ng simbahan na kung magbabasa ng Biblia, dapat ito ay aprobado ng obispo, may imprimatur, may tamang paliwanag o komentaryo at hindi galing sa mga irehe o maling salin tulad kina Tyndale o Luther. Ibig sabihin, hindi pagbabawal ang ginawa ng simbahang Katoliko, kundi gabay at proteksyon. Si Eli Soriano, sinungaling talaga yan. Okay. I get it. So, coming from someone who study ni-observe ako sa Christian-based cult. It resulted from
self-interpretation of the Bible. Yun na nga. Yeah. Kargado sila ng kanilang mga self-interpretation. Sarili nilang interpretation. Para bang si yung SDA ba na si Antonio Ellen G. White. Antonio Oria Soto? Gusto niya papaniwalain ako na yung 2,300 days sa Daniel is 2,300 years. Kung nasaan ang ebidensya mo na yung 2,300 days ay nangangahulog ang 2,300 years. Nahirapan siyang patunayan. Sabi niya, ang meaning daw ng 1 day is 1 year. Saan mo nabasa na ang 1 day sa 2,300 days is referring to 1 year? Pumunta sa Ezekiel. O sa Ezekiel, yan ba tumutukoy sa 2,300 days? Hindi rin. Wag mo gamitin. Hindi yan ang konteksto. Doon tayo sa context, walang naibigay. Pero ang gusto niya, tanggapin ko na lang daw. What? O para bang itong ating topic ngayong umagang ito? Itong si Renel Lay Evangelist o Renel Gonzales Olayba, ang sabi niya, ang first pope daw ay si Pope Siricius. Oh, Pope Siricius daw ang unang papa ng Iglesia Katolika. Si Pope Siricius, mayroong Pope Damaso na utos kay St. Jerome 384 AD. Mayroong nag-utos, tapos sasabihin niya na na si Pope Siricius ang una. Mas nauna pa si Pope Damaso. Yung kanilang libro naman sa yung kanilang libro naman na National Sunday Law, nagsasabi naman doon na mayroong Pope Sylvester noong taong 314 to 337. Salungat siya sa kanilang libro mismo. Meron ka pa iba tanong? Maybe that's it for now. I have to eat. Ba, milagro, isang tanong lang. Milagro I have to